So okay, so ipa-power on lang natin itong device. Yan, so i-connect lang natin siya. Okay. Connect natin dito sa device. Ayan. So itong LAN cable is hindi na ito kailangan. So i-plug na natin ito sa ating 220. Okay, naka-power on na siya. And then i-connect na natin yung USB cable na galing printer. Ayan. So ayan. Okay, so i-configure na natin siya dito sa ating laptop. Ayan, so i-connect lang natin yung ating laptop sa device. So ito yung kanyang SSID sa device. Ayan, so i-enter natin yung kanyang default password na makikita na sa manual or sa device mismo nasa likod. So ayan, connecting na po siya. Then open tayo ng web browser. Then i-type natin dito yung kanyang web address, usb login.link. Ayan, so naka-login na po tayo sa kanyang interface. So again, i-type lang natin dito yung kanyang default password. So ayan, so nakapasok na tayo. So set natin dito yung time zone. So dapat naka-8 siya. Singapore o Hong Kong. And then bagong login password sa ating device. Yan, and next step. So dito is piliin lang natin yung wireless repeater mode. Next step. So ayan, disconnected po tayo. So connect lang po tayo again. So ayan, so naka-connect na po tayo again sa ating web interface. So napansin natin na wireless repeater settings na po tayo. And then so piliin lang po natin kung saan natin siya i-connect. So in my case sa aming PLDT, ito yung aming PLDT. And then yung password sa aming PLDT is ganun ko rin, siya rin ang gagamitin ko. Then confirm. Ayan, so quick natin refresh. So ayan, so connect lang po tayo ulit. So this time guys, ang gagamitin natin na password ay yung password sa ating PLDT or sa ating ISP, ano man yung ginagamit natin. Ayan, so connect lang po natin. So dito guys is mayroon na po tayo ditong internet connection. Kasi nga nakakonect na po ito sa ating network. And then so punta lang tayo sa Google and then mag-download lang po tayo ng driver sa ating printer. So in my case, Epson L220 yung aking printer. Ayan, so i-download lang po natin ito, then ini-install. So Windows 10 po tayo, 64-bit.
So open lang po natin yung ating dinownload na printer, then install lang po natin. Ayan, so okay. Click OK. And then agree po tayo. Click OK. And then piliin lang po natin dito USB connection. Then click OK. Then dito click natin yung manual. And then virtual USB port lang po tayo dito. Then click OK. Okay, so tapos na tayo mag-install ng ating printer driver. Close lang natin ito. So again, so login lang po tayo ulit sa ating device. So mayroon tayong babaguhin dito. Click login. Ayan, so dito sa network status naka-DHCP lang po siya. So punta lang po tayo dito sa network settings and then LAN settings. Then dito sa connection method, so gawin natin itong static para hindi mag-iba-iba yung IP sa ating device. Then click save. Importante ito guys para hindi siya mag-iba yung IP. Dapat naka-static po siya. So ayan, click refresh. So minimize lang po natin ito. Then i-add na natin yung printer network natin. So punta lang po tayo sa control panel and then devices and printers. And then add a printer lang po. And then click natin itong the printer. Ayan, click lang po yan. And then add a printer using IP address. Click next. And then device type is TCP/IP device. And then i-type na natin yung ating IP sa ating device dito. Then click next lang after. And so matagal ito guys. So skip ko lang ito para madali. And then click natin ng customize and then settings. So wala lang tayong babaguhin dito. Okay lang. Then click next. Okay, so click natin itong Epson. And then yung model sa ating printer. Ayan. Then click next lang. And then as is lang yan. Click next. So gawin natin yung label ng ating printer dito. So network. Para alam natin kung ayan yung ating network printer. Okay, then click next. Then so done na po tayo guys. Ayan. So ayan. So makikita na natin yung ating printer. So mag-try lang po tayo mag-print. Ayan. So open lang ako ng Microsoft Word. So ito yung ating is sample print. So printuan po tayo. So mayroon siyang delay. Huwag kayong magtaka na matagal, siguro mga 3 seconds or 5 seconds. Yan, so nagpe-print na yung ating printer. So galing sa ating laptop. Ayan, so makikita natin na nag-print na yung ating printer wirelessly.
Okay guys, so pagkatapos punta naman tayo sa ating desktop. So dito same ra yung kanyang paraan. So download tayo ng printer driver sa ating printer, then install natin. So itong desktop natin is directly connected po siya sa ating PLDT. Nakalan. So Windows 10 64-bit pa rin tayo ang ating desktop. Yan, so open lang natin and then install lang po natin itong printer driver sa ating desktop. Okay? So, okay. So kung mag-a-add po kayo ulit ng laptop, so same process lang po. Ganito lang po yung process. Manual, and then click natin itong LPT1. Anyway, kahit ano dyan pwede naman kasi naka-temporary lang ito. Okay, tapos na tayo mag-install ng driver. So close lang natin ito. So mag-sample lang po tayo ng print. Okay, punta tayo sa ating devices and printer. Ay, hindi pa. So, i-add muna natin. Add a printer. And then ito, click natin ito. And then add a printer using an IP address. And then click next. And then device type is TCP/IP device. Yan. So, type natin yung IP ng ating device dito. Yan. Click next. So, yan. So, customize lang din and then settings. So, wala lang tayo ulit babaguhin dito. Next lang. Ayan, so piliin natin yung Epson. Ayan. Okay. So, libilan lang natin ng network para alam natin na ito yung ating network printer. Okay, so tapos na tayo mag-install ng ating network printer. So, sample lang po tayo mag-print. Ayan, open ako ng Microsoft Word ulit. Then, so mayroon mga sample dito. Click lang natin ito, then create. Ayan, so ito yung ating i-print. Print lang. Ayan, printing ulit yung ating printer na galing. Nagpiprint po tayo sa desktop wirelessly. So, hindi po siya naka-attach sa ating PC wirelessly. Yung ating device naka-connected sa ating router na PLDT. And then, so makapag-print na po tayo. Okay.